Inalis na bilang spokesperson ng PNP si Police Brigadier General Jean Fajardo. Nilinaw naman ng NAPOLCOM na buong kapangyarihan ng hepe ang hawak ng acting chief na si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. kahit hindi pa niya makukuha ang 4-star rank. Saksi si June Veneracion. Siya na ang umuukupa sa Office of the PNP Chief at nakalipat na rin sa White House ng Camp Crame, ang official residence ng pinuno ng pulisya. Pero may hindi pa rin makukuha si acting PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. hanggang di nagre-retiro si dating PNP Chief Nicolas Torre III, ang ika-4 na estrella sa balikat. Sa batas kasi, isa lang ang 4-star general sa pulisya at hawak yan ni Torre. I'm still a policeman with a 4-star general rank. Pero sabi ng National Police Commission o NAPOLCOM, wala namang diferensya kahit 3 estrella lang ang suot ni acting PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. PNP Chief po siya. Full po ang kanyang powers. Kaya po kailangan pong i-affirm ng NAPOLCOM yung kanyang acting capacity. Kahit hindi agad ma-promote na 4-star general si Nartates, habang hinihintay ang pagre-retiro ni Torres sa 2027 o pagtanggap ito ng ibang posisyon, sabi ng NAPOLCOM, walang hadlang para gampanan ni Nartates ang papel bilang acting PNP Chief. Nangyari na rin ito nung naging PNP Chief sa Senador Panfilo Lacson. Hindi agad siya na-promote na 4-star general dahil hawak ito ng kanyang pinalitan na si Santiago Alinio. Hindi mga nangyari na po dati sa ating kasaysayan ng ganon. It's not the most ideal but it is possible. Hindi rin unang beses para kay Torre ang nangyari sa kanyang karera. This is not the first time that this happened in my career. Okay? And it happened time and again, pabalik-balik yan. And, I just came back, bounced back, and do something again and be credited for it, redeem myself. Ganun lang. Sa ngayon, wala pang linaw kung magre-retiro siya ng maaga at di rin diretsang nasagot kung tatanggap ba siya ng bagong posisyon sa gobyerno. Ang sinabi niya lang, nag-file na siya ng leave of absence. Karapatan daw ito ni Torre, sabi ng NAPOLCOM. Parang ordinaryong tao, parang ordinaryong empleyado na naka-leave. So, action. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Arestado ang isang aktibong pulis na sinasabing leader ng tinaguriang Gapos Gang na nahuli na nambibiktima sa Bulacan. Saksi si John Consulta, exclusive. Nakabonet at armado ang 5 lalaking ito nang pasukin ng isang bigasan sa Bukawi, Bulacan nitong Sabado. Tinutukan at iginapos nila ang mga empleyado sa kanilimas ang kita at mga personal na gamit sa bigasan. Papasukin na ng bahay pag nagbukas ng bintuan, then papasok sila, then itatali nila yung mga biktima, and lahat na pwede nilang makuha, kukunin nila. Kahapon, muling sumalakay ang grupo gamit ang isang gray pickup at pinasok ang isang bodega ng soft drinks. Sa kuha ng CCTV sa isa sa mga pagsalakay ay bumaba ang takip sa mukha ng isa sa mga suspect. Nang matuntun at maaresto ng Bulacan Police, napag-alamang pulis din ito. Ang 34 na taong gulang na Police Staff Sergeant Miguel Andrew Oñate ng Tanawan Police sa Batangas. Na-recover sa suspect ang isang caliber 45, mga bala, isang replicang baril, bolt cutter, 9 na cellphone, plaka ng pickup na ginamit sa panloob at mga barya na galing sa naloobang bodega ng soft drinks. Positibo siyang kinilala ng mga biktima, kabilang ang isang tinangayan nila ng baril. Kita doon sa CCTV yung itsura niya. And it was confirmed doon sa pinagrenta ng sasakyan yung identity niya. Pag day off siya, doon gumagawa ng pang-hold up kasama yung kanyang grupo. Based sa revelation niya kanina, mayroon na silang 3 insidente. Yung insidente sa Angat, Bulacan, yung insidente sa Bukawi, Bulacan, and yun nga kahapon, yung insidente sa Santa Maria. Ayon sa Bulacan Provincial Police Office, ang kanilang naarestong Police Tanawan ang siyang leader umano ng grupo. Siya ang rumerenta ng mga sasakyan sa Laguna na siyang ginagamit ng grupo sa pang-hold up sa Bulacan. At siya rin daw ang tagatago ng gamit ng grupo na ginagamit sa kanilang panloloob. Tumanggi magbigay ng pahayag ang suspect na naharap sa patong-patong na reklamo. Dito wala tayong sinasanto. Kabaro man or sino man basta involved sa krimen, kailangan nating pagtulong-tulungan. Tuloy-tuloy yung ating follow-up. Mayroon na rin siya mga revelation kung sino yung iba pang kasama. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Iginit ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB na hindi pinagbibili ang kanilang lisensya. Kasunod po yan ang payag ni Senator Panfilo Lacson na may nakuha siyang mga ulat tungkol sa umano'y accreditation for sale sa PCAB.
Ang sabi ng PCAB, wala silang binibigyan ng otorisasyon para mag-issue ng contractor accreditation kapalit ng pera. Pero aminado raw sila na may mga nagpapakilala o nagpapanggap na taga-PCAB na nag-aalok ng mabilis na pagproseso ng lisensya. Inaaksyonan daw ito ng PCAB at kaugnay nito, hinikayat rin nila ang mga contractor at ang publiko na maging mapagmatyag at makipag-ugnayan lamang sa mga official channels ng ahensya. Kinukumpuni sa isang Chinese naval base ang China Coast Guard ship na nasira matapos mabangga ng barko ng kanilang Navy sa Bajo de Masinloc. Batay po yan sa mga satellite photo. At ayon sa Philippine Navy, posibleng abutin ng ilang buwan o di kaya taon bago itong muling magamit. Saksi si Chino Gaston. August 11 nang maganap ang banggang ito ng mga barko ng Chinese Navy at China Coast Guard sa tangka nilang pag-ipit sa BRP Suluan ng Philippine Coast Guard malapit sa Bajo de Masinloc. Dahil sa banggaan, kitang napingas ang nguso ng barko ng China Coast Guard at napinsala rin ang barko ng Chinese Navy. Halos 2 linggo makalipas, sa mga satellite photo na nakuha ng Reuters, ang Coast Guard Ship 3104 makikitang nakadaong sa Yulin Naval Base sa Hainan Island. Ayon sa Reuters, under repair ang 3104 na makikitang wala na ang dulong bahagi ng bow o harapan na parte ng barko. May nakatabi ding tugboat sa gilid nito. Ayon sa Philippine Navy, ang mga ganitong klaseng pagkasira inaabot ng ilang buwan o di kaya taon bago maging seaworthy ang isang barko. There appears to be much damage to the front portion of the Coast Guard ship. But we don't know if there were any other damages, especially to the underwater part, the lining of the shaft, and other critical parts of the ship. So generally, I would say around 1 to 2 months. Then they could again put the ship back into the water and do some test. Mula nang nangyaring banggaan, wala ding impormasyon sa planned warship na may bow number 164. Hanggang ngayon, hindi inaamin ng China na may nasirang barko ang China Coast Guard at People's Liberation Army Navy. How can you basically reconcile, China developing a world-class military, then this incident happened? I think that's one of the reasons why the Military Commission ordered this operation was to impress upon the people, see, we have done this, we have prevented the Filipinos from entering into our secret territory. At the time, of course, we're showing to the people and to the world that we have a world-class military capability. Then this thing happened. Samantala, umalis na raw ng Ayungin ang tugboat ng Chinese Navy na ilang araw nang paikot-ikot sa Ayungin Shoal. Pero nananatili ang 15 Chinese Maritime Militia at 2 China Coast Guard ships at 2 rigid hull inflatable boats malapit sa Ayungin Shoal. The tugboat was not sighted anymore as of yesterday. As of yesterday, hindi na nakita ang tugboat. Or rather, the other day, 26, after the 26, hindi na siya nakita. But for ending the other day, which is 26 August, same report as the previous days, 15 ang Maritime Militia vessels. And then we have the 2 ribs, and 2 Coast Guard. Same report ito as of 25 and 24. So basically, the number has been constant, 15 MMV to Chinese Coast Guard to Maritime Militia. Yung rib naman, minsan inaakyat, binababa. So we usually don't count it anymore. Gayunpaman, hindi nagpapakakampante ang Philippine Navy para matiyak na ligtas ang mga sundalo sa BRP Sierra Madre at maayos na maisasagawa ang mga resupply at troop rotation mission doon. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Doble kalbaryo para sa mga commuters sa MacArthur Highway sa Valenzuela ang pinagsabay na traffic at baha ngayong gabi. Saksi si Jamie Santos. Traffic ang sumalubong sa amin sa bahaging ito ng MacArthur Highway, Barangay Dalandanan sa Valenzuela City ngayong gabi. Matapos ang malakas na pag-ulan, may mga kalsadang nalubog na naman sa baha. Kaya ilang motorista ang nag-aatubiling ilusong ang kanilang motor. Mahirap kasi mga bagong sasakyan ngayon, mahirap ilusong sa baha. Masasakit ulo mo. Oo, kasi yung maintenance nito. Ayun, isugay, kakapagawa ko lang Mas okay na yung safe ako. Kaysa isugay ko na lang din yung motor tayo sarili ko. Yun yung dapat nila ayusin, yung drainage.
Perwisyo ang dulot ng baha na nagpabagal sa trapiko. Pero may ilang motorista rin ang inilusong ang kanilang sasakyan sa baha. Dagdag sa pagbigat ng trapiko ang mga isnasagawang road construction sa lugar. Ang mga commuter naman hirap masakay. Lagi naman talaga yan na ano lang na ulan, ayun na, ang lalim na ng tubig. Sana nga magawaan ng paraan na hindi na magganitong laging baha ng baha. Ayon sa Pag-asa, asahan pa rin ang mga pag-ulan sa bansa kahit nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Jacinto. Ang trough o buntot nito umaabot at makakaapekto pa rin sa ilang bahagi ng bansa. Pinalalakas din ng bagyo ang habagat kaya magpapatuloy ang ulan sa ilang lugar. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Pinuna ng magkapatid na Vice President Sara Duterte at Acting Davao City Mayor Baste Duterte ang investigasyon ng Administrasyong Marcos sa mga proyekto kontra baha. Ang tugon dyan ng palasyo sa pagsaksi ni Ivan Mayrina. Sa unang pagkakataon, magkakasabay sa The Hague sa Netherlands ang apat na anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alinsunod umano sa kanyang hiling. Nasa mabuting kalagayan ng Pangulo ayon kay Vice President Sara Duterte, pero pinababantayan ang mga kinakain dahil mataas anyang sugar. Masaya siya na nakabisita kami na. May humingi ng reaksyon sa bise kaugnay ng investigasyon ng administrasyon sa mga flood control projects. Sang-ayon ng bise rito, pero kailangan anyang palawakin. Huwag tayo tumigil sa flood control projects dahil noong 2024, last year, nagsabi na ako, sa school building program pa lang ng Department of Education, pinaghati-hatian na ng members of the House of Representatives. Walang nagsasalita, walang nag-iimbestiga. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang Malacanang at Kamara, kaugnay sa sinasabing ito ng bise. Hinamon din ng bise na laliman pa ang utos na lifestyle check sa mga kawani ng gobyerno o yung pagtiyak na hindi sobra sa kita nila ang kanilang pamumuhay. Hindi lang yung elected public officials, pati yung mga appointed public officials. Dapat deep dive kung sino yung mga dummy. Ilabas yung mga dummy ng mga public officials. Nauna nang sinabi ng palasyo na lahat ng opisyal ng gobyerno ay isasalang sa lifestyle check at uunahin ang DPWH. Nang tanungin kung may payo ang bise para resolbahin ang problema. Ayoko magbigay ng libreng advice. Panoorin na lang natin sila sa circus nila. Panoorin na lang natin sila sa kanilang zarzuela. Dito nalalayo sa puna ng kapatid niyang si Davao City Acting Mayor Baste na sinagot na rin ng Malacanang. Wala raw pipiliin. Lahat ng sangkot, maiimbestigahan at makakasuhan. The President himself ay ginagamit na yung flood control projects na PR niya. Responsibilidad niya naman talaga yon. Dapat, in the first place, he did not allow it to happen. Kung sinasabi niya po na ito'y PR stunt, manood na lamang po siya. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Binigyan parangal sa 21st Philippine Quill Awards ang GMA Integrated News. Ginawaran ng prestiyosong Award of Merit ang GMA Integrated News Digital Digest sa ilalim ng Publications category ng Communication Skills Division. Ayon kay Senior Manager and Deputy Head of Digital Innovation and Strategy Lab, Bernice Marisi Bukaw, malaking inspirasyon na kinilala ang Digital Digest wala pang isang taon pagkatapos nitong mailunsad. Layon ng Digital Digest na mabigyan ng mas malawak na access ang lahat sa content ng GMA Integrated News. Ang Philippine Quill Awards ang itinuturing na pinaka-prestiyosong awards program sa larangan ng business communication. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.